Pero as far as feelings is concerned guys, na mahal talaga kayo ng person niyo or meron pa talagang pagmamahal, soulmate energy ito guys 'no, totoo ito mga ka-pixie. So, soulmate energy, ibig sabihin malakas yung attraction, puwedeng karmic connection din kayo guys, malakas yung attraction niyo sa isa't isa. Ito yung sinasabi na sa hirap at ginhawa, may mga pag-aaway, may mga pagtatalo, may mga problema, pero nananaig pa rin yung, emosyon, yung feelings, yung pagmamahal, sa isa't isa mga ka-pixie. So, ang hello guys, hello mga ka-pixie, collective love reading tayo, for tonight guys. Kahit anong zodiac sign puwede, if mayroong specific na signs na lumabas, ime-mention ko din siya. Puwede ma-pick up yung energy niyo, puwede ma-pick up yung energy ng person niyo, puwedeng magkabaliktad yung roles mga ka-pixie. So, unahin natin 'tong deck na 'to, ito yung, mga nakakaimpluwensiya, sa love life niyo guys. So, meron tayong children mga ka-pixie. Puwedeng may mga anak na kayong person na 'to o kaya naman guys, puwedeng meron kayong mga anak from the past na nakakaapekto sa relationship, especially kung kunwari single mom ka, single dad ka, or single mom siya, single dad siya. Tapos yung mga, bata parang, puwedeng ayaw nila na magkaroon ng another person, yung kanilang parents, ganyan. So, or for some of you naman puwedeng kung meron na kayong anak ng person mo, sila yung nagsisilbing bond sa pagitan niyong dalawa, mga ka-pixie, okey? Alright. So, another message guys, meron tayong freedom, ito naman ay, kalayaan. Ito guys, I'm sensing na kahit na for some of you puwedeng naghahanap kayo ng freedom from the relationship na parang, sometimes gusto niyong gumawa ng things on your own, sometimes sila gano'n din outside the relationship. Kasi minsan kapagka in a relationship na, may mga times na nasasakal sa relasyon. So, hinahanap-hanap yung freedom or kalayaan, guys, okey? So, for some of you puwedeng may mga ganyang, ganap sa relasyon niyo. And for some of you naman maaaring yung person mo right now is siya na yung soulmate niyo, mga ka-pixie. Kaya malakas yung attraction niyo sa isa't isa kahit na may mga, problema kayo or pagsubok, nalalampasan niyo pa rin, guys, okey? Alright, so yan yung mga nakaka-influence sa love life niyo. Ito naman guys, yung mga emosyon 'no, sa loob ng love life puwedeng nararamdaman mo, nararamdaman ng person mo, or parehas yung nararamdaman guys. So, yung first guys is meron tayong discourage. 'Pag sinabing discourage guys, ito'y parang nawawalan ng pag-asa, sa relasyon. Magre-resonate ito kung, marami kayong mga problema sa relasyon, puro away, puro gulo, na parang tinatabangan na, nawawalan ng gana, nawawalang ganang ipaglaban yung relasyon, nawawala ng hindi na masyadong iniisip yung relationship, parang more on nagfo-focus na lang sa sarili, guys. So, puwedeng ikaw 'yan, puwedeng person mo, or puwedeng parehas kayo mga ka-pixie. Yung isa naman sa inyo hopeful, so kung merong nadi-discourage, yung isa naman umaasa pa 'no? Yung isa nawawalan na ng pag-asa, yung isa umaasa pa na magiging maayos pa ang lahat, mafi-fix pa itong relationship na 'to, yung mga problema niyo maaayos din 'no? Ibig sabihin ayaw pang, bumitaw sa relasyon, mga ka-pixie, okey? And okey lang 'yan guys 'no, I mean kung gusto niyo ipaglaban, hanggang puwede niyo ipaglaban, ipaglaban niyo. Kung ginawa niyo na ang lahat, eh, wala pa rin, tsaka niyo na pag-isipan kung gusto niyong, bumigay mga ka-pixie. At least ginawa niyo, at least tinry niyo sa sarili niyo, 'di ba? Alright. And, eto naman guys, for some of you, confident naman kayo dun sa relationship. Pero ito guys, I'm sensing na mas nagkakaroon kayo ng confidence sa sarili niyo outside the relationship. Kaya parang gusto niyo magkaroon ng, freedom mga ka-pixie 'no? Na-gets niyo ba yung ibig ko sabihin? Parang mas fino-focus ng iba sa inyo yung energy niyo sa sarili niyo. You want to regain that confidence mga ka-pixie, gusto niyo ulit magkaroon ng kalayaan. And do things on your own guys, okey? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo diyan, mga ka-pixie.
So, ito yung deck na gagamitin natin, guys. Hanapin natin yung energy ng love habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna, guys, yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video cards. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen yung mga available courses natin. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun, guys, no? Super liit na bola, pero super effective, super powerful. At saka ito, guys. So, sa mga interesado, ito yung WhatsApp number ko. Screenshot nyo yan, guys. Chat nyo lang ako dyan, mga kapixie. So, ito yung ating love energy, mga kapixie. This is both positive and negative. So, unahin muna natin yung negative, guys, no? Kasi, for some of you, meron talagang mga conflict, meron talagang mga away dito. Especially, guys, kung LDR kayo ng person mo. Kung LDR kayo, guys, ang nagiging issue kasi sa relationship mo is yung trust issues, no? So, nagkakaroon ng, hindi naman may iwasan yun. Actually, kahit nga magkasama, nagkakaroon ng trust issues, diba? Lalo na kung LDR. Kung LDR kayo, malaki yung trust issue. Ibig sabihin yung tiwala, no, sa isa't isa. Kasi syempre, magkalayo, hindi nagkikita. Lalo na kung meron kayong history, guys, ng deception, mga kapixie. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng nagkaroon kayo ng history of deception. Pag sinabing deception, betrayal, panluloko, okay? And nung nagkahiwalay kayo or ngayong LDR kayo, mas lalong hindi kayo mapakali, no? Kumbaga parang iniisip nyo, paano kong gawin ulit? Paano kong magloko ulit? Paano kong i-betray ka ulit, mga kapixie? So, nagkakaroon ng trust issue or nawawala ng tiwala dun sa person. Actually, guys, kahit hindi kayo LDR ng person mo, pwedeng nagkakaroon kayo ng trust issues, mga kapixie. Mas lamang lang kapag ka LDR kayo. Mas lamang yung energy ng trust issues kapag ka LDR, guys. So, nakikita natin dito na ang mga trust issues dito is more on third party, mga kapixie, no? Ito yung mga third party na kabet, mistress, or yung mga naninira sa relasyon. Sa mga LDR, uso yan, guys, yung mga sinisiraan ng mga in-laws, ng mga mga biyenan, o kaya naman pamilya, ganyan, o kaya mga barkada, mga kapixie, yung mga nakikita nating all sorts of third party na nakaka-apekto sa relationship nyo, guys, okay? So, sa mga may third party, guys, mayroon tayong mga subliminals, no? Pampawala ng kabit or third party, pampawala ng balakid, pampaloyal, at saka para ikaw ang piliin. So, yung apat na subliminals na yun, guys, i-combo-combo nyo para makatulong na maremedyohan kung meron kayong mga third party. O kaya naman, meron tayong video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, dun sa course na yun, tinuturuan ko rin kayo kung paano posibleng mawala yung third party sa relationship nyo, guys. Okay? Pero, on the good side naman, mga kapixie, nararamdaman natin na nandun pa, may spark pa, may pagmamahal pa sa relationship nyo. And kahit papano, swerte kayo sa relationship, mga kapixie, no? Kumbaga, hindi naman naiiwasan na may mga problema talaga sa relationship. Pero ang nakikita natin dito is, swerte kayo na nalalampasan nyo yung mga problema pang relasyon, mga kapixie. Kasi nga, mahal nyo pa yung isa't isa, guys, no? So, kumbaga parang nararamdaman natin dito na wala pang bumibitaw dun sa relationship. Although, pwedeng may bumitaw na, pero nagkabalikan, guys. So, yun yung nararamdaman natin. So, comment down below if naka-resonate pa rin. So, dito, guys, nakikita natin na for some of you, yung mga person nyo, after sila, gusto muna nilang hanapin yung swerte sa kaperahan, mga kapixie, swerte sa buhay, swerte sa kaperahan, swerte sa blessings. Tinasamantala nila yung may mga opportunities pa, no?
para maiangat yung antas ng inyong pamumuhay, lalo na kung may mga anak kayo. Kaya nga lumabas itong energy ng mga bata, mga kapiksi, no? Kasi gusto niyang maging good provider, gusto niyang magtaguyod ng magandang kinabukasan para sa iyo at para sa pamilya, guys, no? So, in a way, maganda yung intention niya, lalo na kung nag-abroad siya or ibang bansa, kasi for some of you, yun yung nakikita natin, no? LDR. Ang intention niya talaga is makapag-provide ng masaganang kinabukasan para sa pamilya. So, sinasamantala niya lahat ng mga opportunities na dumadating sa kanya. Pero, as far as feelings is concerned, guys, na mahal talaga kayo ng person nyo or meron pa talagang pagmamahal. Soulmate energy, ito guys, no? Totoo itong mga kapiksi. So, soulmate energy, ibig sabihin malakas yung attraction. Pwedeng karmic connection din kayo, guys. Malakas yung attraction nyo sa isa't isa. Ito yung sinasabi na sa hirap at ginhawa. May mga pag-aaway, may mga pagtatalo, may mga problema, pero nananaig pa rin yung emosyon, yung feelings, yung pagmamahal sa isa't isa, mga kapiksi. So, ang tanong na lang doon is hanggang kailan nyo ipaglalaban yung relasyon. Syempre hanggang may pagmamahal pa, hanggang pwede pa, hanggang lumalaban pa kayo, mga kapiksi. Kasi totoo naman na punong-puno ng pagmamahal. Meron lang talagang mga betrayal issues na kailangan yung ayusin ng person mo. Sa relationship naman, guys, para sa akin, hindi naman maiwasan na magkaroon talaga ng ganun. Or lalo na kung may history ng betrayal. Pero, pwede pa namang bigyan ng second chance, another chance, or pag-usapan, di ba? And, sabi ko nga, hanggang pwede pang ilaban nyo pa. Pero pag ginawa nyo na ang lahat, tapos wala na, sumukod na game over na. You call the shots, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below if love story nyo ba to, guys. If naka-resonate kayo dito sa love reading na to. Mga kapiksi, idaan nyo na lang sa mabuting usapan para ma-fix yung mga issues nyo about third party. And pwede kayo makinig ng mga subliminals natin, and pwede kayo mag-avail ng video course, guys. Okay? Alright. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.